Katok Lara. Hindi ako naniniwala sa multo, ni sa kung ano-anong kwento ng kababalaghan na madalas kong marinig sa probinsya. Pero isang gabi, habang mag-isa ako sa bahay, may narinig akong katok. Mula noon, hindi na ako muling naging pareho. Tahimik ang gabi, 10:00. Ako lang mag-isa sa bahay. Nakaupo ako sa mesa sa harap ng laptop, may kape sa tabi habang tinatapos ang trabaho ko. Ang tanging ingay ay yung tiking ng orasan sa dingding. Biglang may tumunog. Tok, tok, tok. Lara. Hala, si Ate Mirna na naman siguro to. Baka nangangailangan na naman ng asukal. Tumayo ako at binuksan ang pinto. Pero wala akong nakita. Walang tao. Walang ingay. Wala ring yapak. Ang tanging naramdaman ko ay malamig na hangin na bahagyang dumampi sa pisngi ko. Lara, wala? Siguro hangin lang. Bumalik ako sa loob at ipinagpatuloy ang ginagawa ko. Pero bandang 11:00, narinig ko ulit ang katok. Mas mabagal, mas mabigat. Parang hindi na kamay ng tao. Tok! 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 Lara. Okay, di na to si Ate Mirna. Tumayo ako. Binuksan ang ilaw sa labas, sinipat sa bintana at binuksan ang pinto. Wala pa rin. Kinuha ko ang cellphone ko, binuksan ang flashlight at tinutok sa dilim. Pero wala. Ni anino, ni yapak. Wala talaga. Lara, ang weird na talaga. Pagbalik ko sa loob, may isa na namang tunog. Ngayon, sa likod na pinto naman galing. Tok! 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 Lara, teka, sa likod? Dahan-dahan akong naglakad papunta sa likuran ng bahay. Sumilip ako sa maliit na bintana. Walang tao. Pero may isang bagay na hindi ko inaasahan. May mga bakas ng paa sa sahig. Basa. Galing sa putik. At ang direksyon, papasok sa loob. Lara, sino to? May pumasok ba? Habang naglalakad pa atras, bigla ulit may tunog. Hindi na sa pinto, hindi rin sa bintana, sa mismong dingding. Tok! Tok, tok. Pinatay ko ang lahat ng ilaw. Pumunta ako sa kwarto, kinandado ang pinto at nahiga sa kama. Hindi ako makatulog. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Pero tahimik na ulit. Hanggang sa may dumaan na anino sa ilalim ng pinto, parang may nakatayo sa labas. Sunod, narinig ko ulit. Tok, tok, tok. Pero ngayon, iba na. Hindi na sa labas nanggagaling ang tunog. Parang sa loob na. Parang sa mismong tabi ko na ito. Lara, bulong. Hindi totoo. Hindi totoo. Pilit akong nagpikit, tinatakpan ng tenga. Pero kahit pinipigilan ko, naririnig ko pa rin. May boses, pabulong. Paunti-unti, sabay-sabay, mababang boses na parang malapit sa balat ko. Boses, buksan mo. Boses, naririnig mo ko. Go. Boses, hindi mo na ko kayang takasan. Tumigil ang lahat. Tahimik. Sobrang tahimik. Pero malamig. Parang may humihinga sa batok ko. Dahan-dahan akong lumingon sa salamin. At doon ko siya nakita. Isang babae. Maputing maputi ang balat. Mahaba ang buhok. Nakangiti. Pero may dugo sa mata. Tila tuwang-tuwa sa takot ko. Babae. Bulong sa tenga ko. Ako ang katok. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. Nanginginig lang ako sa kama, nanatili akong gising buong gabi. Kinabukasan, dumating ang mga pulis. May kapitbahay na nagsabing may narinig silang sigaw mula sa bahay, pero walang sino mang pumasok o lumabas. Kapitbahay, iyak. Wala siyang kasama sa bahay, pero sabi niya buong gabi may kumakatok. Kapitbahay, hanggang sa siya na mismo ang nagbukas ng pinto. Investigador. Pero wala namang pinto sa loob ng kwarto niya. Natagpuan nila ako sa sulok ng kwarto. Namumutla, walang malay, halos walang hininga. Sa likod ko, sa pader, may isang salita ang nakaukit gamit ang tila matalim na kuko. Binuksan mo.